Mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing kinatawan ng ACT Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio. Magandang araw ho, Representative Tinio, sir, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Sir. Hello, good morning po sa inyo. Morning po sa ating mga tagapakinig. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Tayo ho'y live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 fully digitalized stations sa Bombo Radio Philippines. Unang hihingin po namin sa inyo ay yung pong siguro overview dun sa ating reklamo kahapon against kay Vice President Sara Duterte. Medyo napaaga po ito. Yung ina-expect na marami is sa Pebrero 6 pa. So ano pong naging konteksto ho ng inyong pong reklamo, Representative Tinio, sir? Yes, mapaaga. Resulta ito ng bagong Supreme Court decision na binago rin yung pag-calculate ng date kung kailan maaari na mag-file muli. No? So, dahil binago na naman ng Supreme Court, yung reckoning date ay napaaga na ang filing. Now, as to yung nilalaman, nananatili pa rin itong nakabatay dun sa maling paggamit ng confidential funds. Umaabot sa 612.5 million pesos. So, betrayal of public trust, kaugnay nun. Yung maling paggamit, yung pagpeke ng mga accomplishment reports, at yung pagtanggi ng Vice Presidente na humarap sa Kongreso para sa oversight sa budget na ito. So yun po ang mga batayan ng impeachment complaint na pinailaban sa Vice Presidente kahapon. Opo. Pero anong sa tingin ho ninyo, aksyonan ho kaya ito ng mga kasamahan po ninyo, mga mabatas? Like halimbawa dyan sa May Justice Committee, kasi sabi nga ni Representative Luis Tro kahapon, kailangang hihingi muna sila ng kalinawan dun sa Korte Suprema kasi nga medyo may pagkakalito daw, may conflicting views, ika nga, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, which is doon sa dapat ina-expect pa ay Pebrero 6, pero yun nga napaaga dahil doon sa interpretasyon doon sa session days based doon sa ruling ng Korte Suprema. Anong tingin ho ninyo? Aaksyonan ho kayo ito ng mga kasamahan ho ninyo dyan? Tingin natin, action na naman at I don't think may kontrobersya kaugnay sa interpretasyon, yung unang date na February 5, ang deadline or ang paglapse ng 1-year bar ay nakabatay ngayon dun sa original na pakahulugan ng session days. Pero ngayong nabago na yan ay I think wala namang kontrobersya doon na pwede na itong tanggapin. At tingin ko action na nito ng House as soon as possible. Okay. So, konting overview lamang. Yun pong nakalagay pa rin po doon, nakalaki pa rin po doon, batay pa rin doon sa original na inihain po ninyo last year. Tama ho ba? Plus yung dagdag yung sa Madriaga statement. Tama ho ba, sir? Mm-hmm. Tama po yun. So, kaugnay pa rin sa confidential funds. Tapos, dinagdag lang yung bahagi ng affidavit ni Madriaga na nagpapatungkol sa confidential fund. Sinabi siya sa kanyang affidavit na December 22 ay nakapagkita siya kay Colonel Machica na yun ang security officer ng Vice President na inamin ng Vice President na siya ang napagbigyan o binigyan ng confidential funds. So, yun, nakahuling ginawa ng Vice President sa budget for 2026 naman. Ito yung hindi siya humarap sa plenaryo at naglagay pa ng mga kondisyones bago siya humarap. Madriaga statement, sir, is tantamount sa anong impeachable offense? Kasama pa rin yan doon sa betrayal of public trust, doon sa unang ginawa na betrayal, which is yung pag-abuso sa discretion ng Vice Presidente
sa paggamit ng pondo dahil lumalabas na mali, labag sa batas at labag sa guidelines ng on confidential funds yung paggamit dito. Ang ating katandem si Bombo Ever, may mga dagdag din pong katanungan, Bombo Ever. Alright, kung nagsimula na nga po itong pagdinig po ng impeachment complaint against the President at sa inyo pong impeachment complaint sa laban sa Pangulo, humarap po kayo kahapon dun sa House Committee. Naging kontento naman po ba kayo dun sa initial action po ng House Committee on Justice? Well, yes, of course, naging tayo dahil nangyari yung ina-expect natin, which is pumasa on sufficiency in form ang ating complaint. No? Naniniwala tayo na dapat lang na pumasa dito sa mga preliminary stages ang ating complaint. So, both in sufficiency in form at mamaya naman ay sufficiency in substance. No? Ito mga preliminary o procedural stages lang bago makatuloy dun sa hearing proper, yung pagtalakay talaga ng mga nilalaman na mismo ng complaint. No? So, in-expect natin dapat na pumasa, madaling papasa ang aming complaint. Ngunit, ang pangambala natin ay kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga impeachment complaints laban sa mga nakaupong presidente, usually, dito sa susunod na stage pa lang, ay gumagalaw na ang mayorya para patayin ang complaint dahil ayaw nilang tumuloy dun sa aktual na pagdinig sa mga nilalaman ng complaint. No? So yun ang concern natin na gagawa ng dahilan para tigilan na dito pa lang sa napakaagang yugto ang impeachment proceeding laban sa Pangulo. Representative Tino, just for clarification lamang din po, since na-declare nga po as sufficient informed, ito po nga impeachment complaints, dalawa po ito, against the President, including po yung reklamo po ninyo, can we consider or imply po na there's a guilt dito po sa reklamo against the President? Just to clarify kung meron mga kalituhan kung sakali po para maliwanagan din po yung ating po mga kababayan kasi sufficient informed, baka malito po sila sa ibig sabihin po nito. Of course, sa punto de vista namin, kaming yung mga complainants na nag-file at saka yung kaming mga kinatawan na nag-endorse sa aming complaint, of course, guilty ang Pangulo. Yun ang paninindigan. Kaya para sa amin, malinaw na yan ang katotohanan nakabatay sa ebidensya. No? Gayunman, siyempre kailangan dumaan ito sa proseso ng impeachment complaint. At sa House of Representatives, ang aalamin lang dito ay kung meron bang probable cause. No? So hindi pa nga guilt. No? Kasi yung paghatol ng guilty o hindi guilty, actually sa trial pa yung sa Senado mangyayari. So dito sa House, ang patutunguhan lang nito or ang aabutin nito ay yung determination of probable cause. Meron bang sapat na batayan at ebidensya na may papangita na nagsasabing maaaring ang totoo, ang malamang na totoo ang mga aligasyon sa complaint. So dito sa sufficiency informed, maagang yugto pa lamang ito. So sinasabi lang na tama yung forma ng complaint. Meron siyang verification at i-endorse siya ng mga kinatawan. So, nandun pa lang tayo sa maaga at sabi ko nga, procedural na yugto ng proseso. Pubutuhan po kung sufficient in substance ito pong reklamo na impeachment against the President. Kampante po ba kayo, Representative Tino, na makikitaan din po ng sapat na substansya ito pong inyo pong reklamo? Yes, kampante tayo or confident tayo
na dapat pumasa rin sa sufficiency in substance. No? Again, at this point, hindi pa usapin dito kung totoo ba yung nilalaman ng complaint or may sapat na ebidensya ba ang complaint. Ang titingnan lang dapat dito ay kung yung complaint ay may nagbabanggit ng ground for impeachment na nasa konstitusyon. Sa kaso ng complaint natin, betrayal of public trust. So, isang ground yon. Laban sa Pangulo, isang impeachable official. Tapos, merong mga ginawa or mga akto ng presidente na inilatag para sabihin na meron talaga siyang betrayal of public trust. So, sa kaso ng complaint natin, nilatag natin na una, ginawa niyang patakaran ang centralized na pandarambong sa DPWH. Yun ang una. Pangalawa, inabuso niya ang kanyang discretion sa unprogrammed appropriations, no, na pinalobo at nirelease ito para sa mga corrupt flood control projects at inagaw pa ang pondo ng PhilHealth para pondohan ang mga ito. At pangatlo, sinasabi natin na direktang nag-utos siya ng mga insertion sa 2025 budget at tumanggap ng at least 8 billion na kickback mula dito. Yung tatlong mga ginawa na yan ay betrayal of public trust. So, yung sa paglalatag pa lang na yun, yun ang hinihingi ng sufficiency in substance. Di pa usapin dito kung totoo ba yan o hindi. Basta ang alamin lang yung sinasabi mo ba dyan ay impeachable offense nga. And therefore, dapat may jurisdiction ang komite sa complaint na ito. So, yes, dapat pumasa sa sufficiency in substance ang ating complaint. Kay Bombo Jen for additional question, Representative Tino. Okay. Thank you so much for joining us ngayong umaga, no, Representative Tinio, sir. Panghuli na lamang ko siguro kung sakali pong sabay nagugulong itong dalawang impeachment complaint at magkasunod na tatalakayin na nga po dyan sa may Kamara de Representantes and yung possibility na papasok po ito sa Senado bilang impeachment court. Nakahanda po ang Makabayan Black kasi kayo ho yung naghain dito sa dalawang complaint na ito, sir. Well, of course, handang-handa tayo, no, dahil tinutupad lang natin yung panawagan ng mamamayan, lalo na yung nagrarally, daan-daan libong nagrally sa kalsada. Sabi nila, lahat ng sangkot dapat panagutin. Ito po ang ginagawa natin, nagsisimula po tayo sa dalawang pinakamataas na opisyal dahil sila ang pinaka-responsable sa iba't ibang issue ng corruption ngayon, whether flood control o yung pag-abuso sa confidential funds. Yes, handa po tayong harapin ang dalawang yan. Okay. Maraming salamat po for joining us ngayong umaga, Representative Antonio Tinio, sir. Ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyo. Ang nagsisilbing kinatawan ng Act Teachers Party List, si Representative Antonio Tinio, mga kabobo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.